Hello, good morning. Filipino version. Bale, Acts 16, verse 31. They replied, "Believe in the Lord Jesus, and you will be saved, you and your household." So, ginagawa ko to dati pa eh. Ano pa ako, Youth for Christ, hanggang sa pasali ako simbahan. Kasi dati talaga, hindi talaga ako, kumbagi, hindi okay relationship namin na yung pamilya. Pero nung once makasali ako noon sa Youth for Christ, lagi ko nang ini-involve ang pamilya ko. Kung ano man yung mga natutunan ko doon, sineshare ko sa bahay. Tapos kunwari, ini-invite ko sila. Kahit hindi sila pumunta, basta araw-araw i-invite ko sila kung ano man natututunan ko. Papakita ko doon sa bahay. Yung pagiging leader ko, yung pagiging hanggang sa mga simbahan, lahat ng nakukuha ko na souvenir, mga rosary, yung mga pamphlet, bibigay ko sa lola ko. Ganun. Bali, ganun nga. Yung paraan ko ng paniniwala ko kay Lord, yun namang sa service na gagawa ko na. Kasi wala naman silbi yung mga ginagawa sa loob ng community kung sa labas. Labas yung laging sa kung saan ka nakasali, simbahan man or religious organization. Wala silbi yung ginagawa mo sa loob. Kasi yan, parang yan yung training ground mo eh. Diyan ka nagbibuild ng sarili mo. Diyan sa community, sarili mo ang binibuild mo. Pero yung mission area mo, yung labas. Yung ibang tao. Una, yung pamilya mo, yung household nyo. Tapos sunod yung ibang tao. Sila naman yung i-develop mo para maging katulad mo na kilala na si Jesus. So, dito. Bali, yun. Na-develop ko na yung paniniwala ko kay Jesus in a way na 2021 at natuto ako magsimba linggo-linggo hanggang sa sumali na ako sa Youth for Christ 2019. Tapos sa simbahan naman 2021. Ayan. Bali, yun, dire-diretso na yun. Hanggang ngayon, yung pa din yung ginagawa ko. Parang hindi ko na kayang mag-continue na hindi ko nagagawa yung pagsuserve. Tapos, yun. Pagka ginawa mo yung paniniwala sa kanya, maliligtas ka. Hindi lang ikaw, pati yung buong pamilya mo. Buong bahay ninyo, magiging ligtas. Basta dapat, yung buong bahay nyo, involved sa mga ginagawa mo. Bali, yun ang ginagawa ko. Ini-involve ko sila sa lahat ng ginagawa ko. Trabaho, bago opportunity, masaya, masamang balita, lalo't about kay Jesus. Yun, i-involve ko. Tapos itong ginagawa ko, sineshare ko sa kanila kung makita nila sa Facebook o hindi pwede mag-comment sila, mga kamag-anak ko yan, makikita. In that way, hindi lang ibang tao na i-expose ko, hindi lang ibang tao ang nakakita sa akin, hindi pati mga kapamilya ko rin. Whatever I'm doing right now, na pagkakalat ng salita ng Diyos, pag-involve sa kanila sa mga gawain ko, sa mga religious organizations, simbahan, parang in that way na nagawa ko ng paraan para maging ligtas kami malayo sa kapahamakan. At maging sila, palasimba, sumasama pa minsan sa linggo. Ini-engage ko din sila. Wag na, kahit di kayo sumali. Sumimba lang kayo linggo-linggo, yun ang mahalaga. Magdasal lang kayo palagi. Yun. Di man kailangan ni maging katulad ko na kasali dito, kasali dyan. Simba na simba kada linggo. Basta kahit doon pa lang sa part na magdasal kinayos, relationship mo kay Lord, ayusin nyo din. Basta dito guys, ang pinaka main focus ng Bible verse na ito, magtiwala ka or maniwala ka kay Jesus, kay Kristo. At mangyayari, hindi lang ikaw, pati ang buong pamilya mo ay maliligtas. Kaya wag mo involve sarili mo lang. Pati yung pamilya mo, isama mo sa mga nangyayari. Kasama mo ang pamilya mo sa lahat ng ginagawa mo. Kasi yan ang unang mission area mo, pamilya mo. Mula pagkabata hanggang paglaki mo, saan ka man sumali na org, anumang layunin niyan, dapat kasama mo ang pamilya mo. Kasi yan yung sila yung una mong testingan ng mga nagagawa mo sa buhay. Kung magiging leader, kung magiging ayos na leader ka, magaling ka magsalita sa harap ng maraming tao, yung mga qualities ng
ganito, tulad ng pagiging missionary, pagkakalat ng salita ng Diyos. Ayan, o, sa kanila ba, effective? Sa kanila muna i-try. Sunod sa ibang tao. Ganun yun. Yun lang naman. Mas simple lang naman tong Bible verse na ito. So, once again, gamitin ang social media sa tamang paraan. Hikayatin na iba na makilala si Yesu Kristo. At ating hanapin, pabalikin ang mga naliligaw na kaluluwa, mga naliligaw na landas, pabalik sa piling ng Panginoon. Yun lang. God bless.